Philippine Society for International Security Studies President Professor Romel Banlawi. He is also New Era University's chairman of the Advisory Board of China Studies. Magandang umaga po sa inyo, Professor. Magandang umaga, Angela. Magandang umaga, Diego. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, Prof, let's start off. Now, how can the government strengthen its response to China after this latest harassment incident na mukhang escalated na ang aggression? Yun nga po talaga ang resulta na kinakaharap natin because we are strengthening our actions. We are also receiving stronger reactions from China. I call that the action-reaction dynamic. So habang pinapalakas po natin ang ating actions diyan, ay nakaka-receive po tayo na mas malakas din na actions from China. Yan po ang vicious cycle na kakaharapin natin hanggat hindi po natin nasa-settle peacefully yung ating dispute with China. I'd like to ask about yung reaction yung sinasabi nyo. No? Are you saying na then yung pagbiyahe ng mga sundalo natin, itong Navy personnel, to attempt to resupply yung mga Marines natin is deserving of a Chinese boarding our rubber boats and in a scuffle, cutting off a finger of a soldier and even puncturing one of our boats? Hindi ba po medyong overkill ang reaction nila? Hindi ko po sinasabi na deserving po yun. Kayo po ang nagsasabi niyan. Ang sinasabi ko lang po na habang pinapalakas po natin ang ating aksyon ay makaka-receive po tayo ng mas malakas na aksyon sa China dahil po ang nagaganap po sa pagitan ng Pilipinas at ang China sa West Philippines ay yung tinatawag po namin na action-reaction dynamic. Habang naman tayo nakaka-receive ng harder actions from China, ay gusto rin nating palakasin yung ating actions. Ngayon nga po, may call na for the invocation of mutual defense treaty para mas malakas po natin. So yan po ang mangyayari. So tingnan po natin kung ano magiging consequence niyan, kung ano ang magiging reaction na manggagaling din sa China. Sinasabi ko lang po na yan po ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea action-reaction dynamics po. Okay. Pero sa inyo po, Professor, do you think ito pong nangyari na insidente between the China and the Philippines sa West Philippine Sea, does this call for the invocation of MDT? Sa akin po, kung may iwasan po natin i-invoke ang Mutual Defense Treaty, ay iwasan po natin dahil pag in-invoke po natin ang Mutual Defense Treaty, mako-convert yung problema sa West Philippine Sea from diplomatic political problem to a military problem. So handa ba nating pasukin ang isang military situation diyan sa West Philippine Sea? Ang China ay umiiwas po sa ganyang klaseng military situation, kaya ang ginagawa po nila ay gray zone operation. Kumbaga, hindi talaga purely military, pero may ganung epekto. So, tingnan po natin kung hanggang saan hahantong yung sitwasyon ngayon. Pero para sa akin, kung may exhaust po natin lahat ng peaceful options, ay exhaust po natin, wag po tayong maubusan ng patensya. Kasi once na in-invoke po natin ang Mutual Defense Treaty, ay mag-change po yung nature ng conflict from political diplomatic problem at magiging pong military problem na po yan. At yan po ang dapat paghandaan natin kung naging military ang situation sa West Philippine Sea. Prof, gusto ko lang makuha po yung yung thoughts nyo on, sabi nila na we can explore daw yung MDT pero hindi war, pwedeng pag-usapan daw ng both governments kung if ever may option na hanggang pag-escort lang ng US Navy sa Philippine Navy or sa mga Coast Guard activities para ma-deter po ang Chinese action against our Navy and Coast Guard. Para po sa akin, para po matapos na yung mga maraming speculation sa commitment ng US, ay sige, subukan po nating i-invoke ang Mutual Defense Treaty at tingnan po natin kung hanggang saan pwede umaksyon militarily ang Estados Unidos. Tingnan po natin, pero ang kinababahala ko diyan ay yung possible reactions ngayon for China. Ay dapat ay paghandaan po natin ang sarili natin kung ano ang magiging consequence nito. Kasi sa akin ay yung ganyang sa klaseng situation ay magdudulot lamang po ng tinatawag ko na further escalation rather than peaceful
peaceful resolution of conflict. Ngayon, kung yan po talaga ang option na gusto nating i-pursue, ay dapat ihanda po natin ang ating mga sarili dahil hindi lamang po magkakaroon ng military consequences yan, magkakaroon din po ng political, economic consequences sa Pilipinas. At hindi lamang ang Pilipinas ang maapektuhan yan, magkakaroon po ng greater instabilities po sa region. At yun po ang dapat natin pong paghandaan kung yan lang talaga ang direksyon na gusto nating i-pursue. Right, Professor, this recent resupply mission on June 17 was actually headed by the Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines instead of PCG. No, what does this tell you po? Na this is in the midst of implementing ito nga pong pag-aaresto supposedly ng China sa mga foreign trespassers sa kanilang kiniklaim na teritoryo? Unang-una gusto ko pong i-emphasize na hindi ko po nagustuhan yung aksyon na ginawa ng China laban po sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Hindi po katanggap-tanggap yan. Para sa atin po ay violative yan ng ating right na maglayag sa area na yan. Pero at the same time, ay dapat ay explore din natin yung mga iba pang options kung paano mapipigilan yung China sa kanilang ginagawa sa atin. Kasi yun po ang dapat natin pag-aralan ng gusto kung ano ba ang mga possible options para ihintunan ng China yung ganyang klaseng military actions or law enforcement actions against us. Yeah. Ngayon, kung ang nakikita natin ay ang pag-i-invoke ng Mutual Defense Treaty, ay sige, subukan natin yan. Pero sa akin ay magbabago yung framing ng issue sa West Philippine Sea. Sa halip na makakontribute ka sa peaceful resolution, ay baka magkaroon pa ng further escalation. Yeah, but the question is, Professor, yung ginawa po natin, na Navy po yung pinadala natin, Armed Forces of the Philippines ang pinadala po natin sa resupply mission natin ngayong last June 17. Instead, yung regular na ginagawa po natin na civilian in nature, which is the Philippine Coast Guard. Do you think... Ito nga po sa aking pag-analyze lang, bilang scholar po, ng military studies, kung na-assault po yung ating military forces, ay dapat umaksyon na agad ng Estados Unidos yan. Yan po ang problema po sa ating Mutual Defense Treaty. Wala pong automatic retaliation from the United States. Okay. And, wala pong automatic retaliation. Kung ako nakita ko yung kaibigan ko, inaatake na, ay pagtatanggol ko agad yan. Pero sa nature po ng Mutual Defense Treaty natin with the United States, wala pong ganyang automatic retaliation. Kailangan pa nating i-invoke, at pag na-invoke natin ay subject pa to respective constitutional processes of both parties. Of course, medyo... So, yun nga po. Yes, Prof. Medyo last option na, of course, yung ganitong pag-invoke. But you're talking about explore other options. Ano po ba ang options na meron tayong pwede explore na hindi pa natin po nagagawa? Naku, napakarami po. Kami pong nasa academic community ay marami po kaming mga peaceful options na nilalatag. Pero sa ngayon po, ang nakikita kong first step na dapat gawin ng Pilipinas at ang China para ma-explore itong mga peaceful options na to ay ma-rebuild yung confidence. Kasi wala pong tiwala sa isa't isa ang parties concerned. So dapat ma-rebuild yung confidence para po ma-promote yung mutual trust. At paano po mangyayari yan? Nangangailangan po to ng back-channeling efforts kapares nung nangyari nung panahon ni Fidel D. Ramos, diba? He broke the ice with China in order to open rooms for peaceful dialogue. Kaya kailangan po natin ng ganyan. Pero hanggang di po natin nare-rebuild ang confidence, ay magpapatuloy po ang escalation of the situation in the West Philippine Sea. At ang kinakatakot ko po ay baka po humantong to sa isang military conflict na wala namang, hindi namang ginugusto ng lahat. Oo. Kaya para sa akin po, ang key step talaga ay ma-rebuild yung confidence between the two parties. And it takes two to tango. Hindi lamang tayo dapat ang mag-exert ng effort towards that. Dapat mag-exert din yung effort ang China towards that. Oo. Kaya dapat mutual po talaga ma-rebuild yung confidence. At hindi po na-rebuild ang confidence, ay patuloy po tayong makakaranas ng ganitong problema at baka maging mas malala pa
ang problemang kakaharapin natin. Ako, dami pang pag-uusapan, Oo. pero sayang, wala nang oras. Sana next time, Prof, we can speak longer. But for that, thank you very much po for joining us. Ang gusto ko lang pong sabihin po sana sa ating mga nakikinig at mga nanonood ng programa nyo, ay tayo pong mga mamayan ay kalma lang po, pigilan po natin yung emotion, hayaan po natin ang mga respective authorities natin na i-handle po ang mga sitwasyon na to, dahil alam ko nasasaktan po ang damdamin natin, ay bigyan po natin ng tiwala ang ating mga authorities na kaya nilang i-resolve yung problema na to. Maraming salamat, Professor Romel Banlawi, for joining us today. God bless you. Thank you Mabuhay. po.